napakabuti ho ng Diyos. Amen. Ngayon po, mga minamahal ko, tayo po ay patuloy na nagsisiris patungkol po sa evangelism. Patungkol po sa pag-witness ng mga mananampalataya. No? Bakit po ba kailangang ipangaral ang mabuting balita? Bakit ba kailangang sabihin sa mga tao na yung Kristo ay namatay para sa mga kasalanan natin? Yung Kristo ay inilibing, pangatlong araw siya po ay nabuhay na magmuli. Hello. So, noong nakaraan, sinabi sa atin ng Panginoon, ang puso ng kalangitan ay ang mga kaluluwa. Soul. Bakit ba, Pastor, kaluluwa? Kasi po may impyerno. Sabi po ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Sabi po ng Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Lord. Ikaw, ako, lahat ng tao makasalanan. Kung tayo pong lahat ay makasalanan, sabi po ng Biblia sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ibig sabihin, meron pong kamatayan, meron pong impyerno na naghihintay sa mga tao. Hindi po ito alam ng marami, kaya po kailangang sabihin sa mga tao na meron pong kapahamakan na naghihintay sa kanila. Kaya po ang sabi ng John 3:16, mga minamahal ko, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa ating lahat, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung ang sinuman sa kanya'y manampalataya, hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw po, mga minamahal ko, sa harapan ho ng Panginoon na meron pong dagat-dagatang apoy. Pag ang tao walang Kristo, pagkamatay po niya, mga minamahal ko, pupunta po ito ng dagat-dagatang apoy. Hindi po tayo nagko-condemn ng tao, but the very word of God. Yan po yung sinasabi ng Biblia. At ang Biblia po, mga minamahal ko, yung nagsasabi na ang puso ng kalangitan ay para sa kaluluwa. Ikaw, lahat ng tao mahalaga. Ako, nung panahon makasalanan ako, hinanap din ako ng Diyos. Sa habag niya, nasumpungan niya ako. Kaya ka nandito, hinanap ka ng Lord. Bakit? Kasi priority ka ng langit. Kasi ikaw yung tibok ng puso ng Diyos. No? Ayaw ng Panginoon na mapahamak ka. Gusto ng Lord, bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Gusto ng Lord, makasama niya tayo sa kaharian. Kapatid, tingin sa akin, ang buhay natin hindi po panghabang buhay dito. Mabubuhay ka lang ng short dito. Maraming namamatay na maaga, minamahal ko, at pinakamapalad na tayo pag umabot pa tayo ng 80 itong panahon po na ito. Umabot ka man ng 80, it is short. Compared sa eternity, minamahal ko, pagkamatay natin, meron pong buhay na walang hanggan. No? Pwede mapunta ang tao sa impyerno, pwede mapunta ang tao sa langit, conforme sa kanyang desisyon. Pag tinanggap niya si Kristo bilang Lord and Savior ng life niya, pupunta siya ng langit. Pag binaliwala niya si Kristo, pupunta siya ng dagat-dagatang apoy. Kaya po, ang Diyos po, itong huling panahon na ito, pag tinignan mo po ito, sinasabi po sa atin, ang puso niya nasa kaluluwa. Gusto niyang makita ang mga tao na maligtas. Gusto niya gusto niya na ang tao kilalanin siya bilang Lord and Savior ng life niya. Ito po ay tinatawag na God's greatest priority. Bakit po? Kasi binigay niya bugtong na anak niya. Ganun siya kahalaga. Nagbuwis ang Diyos ng buhay ng kanyang bugtong na anak. Bakit po? Kasi dakilang prioridad ng kalangitan is kaluluwa. Pakisabi nga po, kaluluwa. Isa pa, pakisabi, kaluluwa. Tingnan sa akin, pag tinanggap po si Kristo, meron ka ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po ng 1 John chapter 5 verse 13, isinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang malaman ninyo na kayong nanalig sa anak ng Diyos kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. The moment you receive Jesus Christ, you have an eternal life. Meron kang buhay na walang hanggan. Sigurado ka pag namatay ka, papasok ka ho ng langit. Pag wala ka hong Kristo, dagat-dagatang apoy. Masakit sa tenga yung salita, masakit sa tenga impyerno, pero hindi talaga pwedeng, hindi pansinin ang katotohanan na meron pong kapahamakan na naghihintay sa langit. Kaya nga po, pag inaral mo, ito pong pangangaral na ito po ay mandato. We are called to become a soul winner. Lahat ng Kristiyano. Yung sabi ng Lord, ikaw na nakareceive ng biyaya, dapat itong biyaya na ito rin ay ginagamit mo para yung mga tao mailapit mo sa Panginoon. Kapatid, nandito ka, kaya ka nandito kasi may nagtiyaga sa'yo. Kaya ka nandito kasi may nag-invite sa'yo. Hindi po ito parang kabutikan na lumutang ka ho dyan. Hindi po. May ginamit hong Panginoon. Bakit? Kasi priority ka ng langit. Kasi ikaw yung tibok ng puso ng langit. So kung tayo po'y ligtas na, tingnan natin na po ba yung tinitibok ng puso ng Lord. Pag binuksan mo ang puso ng Diyos, makikita niya ang soul. Makikita niya mga kaluluwa. Makikita niya mga tao na papahamak. Yun po yung pintig ng puso ng Diyos. May kausap po ako.
Kaya po nagturo ate ang ginagawa ng demonyo, ayaw na din ng demonyo magsalita ho tayo. No, ayaw niya, gusto ng demonyo, manahimik ang Kristiyano. Tingin sa akin, the moment manahimik ang mga Kristiyano, pipila ang kaluluwa papunta sa impyerno. Kaya po nagturo rito si Pastora Jack, breaking the silence. Ang Kristiyano dapat hindi tayo pwedeng manahimik. Ang ganda ng mensahe mo. Ang ganda ho ng kayang gawin. Alam niyo po, si Kuya Dante at si Ate Alicia nagsalita rito, ang ganda ng testimony niya kasi nag-focus lang po sila doon sa biyaya ng Panginoon. Hindi lang po sila niligtas ng Lord, binago ng Lord yung pamumuhay po nila. Na meron po sila mga pure gold moment, maminamahal ko, naiiyak kapag narinig mo. Pero kapatid, dahil nga po kay Kristo, hindi ka lang maliligtas, aayusin ang buhay mo, pagpapalain ka ng Diyos para maging pagpapala ka sa marami. That's who you are. May kausap ako. Kaya po minamahal ko, ang Diyos po, pag ito pong topic na ito, gustong-gusto ng kalangitan. Natutuwa ang Diyos na may mga bagong nandito. Mga manak, you are very much welcome. Natutuwa ako na makita ko kayo. No? Maraming salamat sa buhay nyo. Mahal na mahal kayo ng Diyos. No? He died for you. Namatay yung Kristo para sa inyo. Ganun kayo kahalaga. No? Sino po ang Diyos na tatayo sa kanyang trono, magkakatawang tao para mamatay sa mga tao? Si Kristo po gumawa niyan. Bakit? Sa sobrang laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam mo, tutuwa ako sa Panginoon kanina doon. Habang nag-worship tayo doon. Sabi sa akin ng Panginoon, anak, ako yung Diyos na hindi nagbago. Ako yung noon na nakilala mo. Nagbabago kayo. Pero ako kailanman hindi ako nagbabago. Natuwan-tuwa ako sa Panginoon. Lord, salamat. Kasi ang puso natin, ang dali-daling ma-change. Pero salamat yung puso ng Diyos, hindi nagbabago. Once we acknowledge that kailangan namin ng Diyos, Lord, kailangan kita, ang dali-dali hong lumapit sa Panginoon para ibalik po yung tinatawag na fellowship with God. Napakabuti ng Lord. Ngayon po pag-usapan natin mga minamahal ko, isa pong topic na kung saan napakalaga sa evangelism. No? Kung ito po ay priority ng langit, kung ito po ay puso ng langit, kung ito po ay tinawag tayo para tawag dito mangaral, at tayo po ay tinawag mga minamahal ko, para po mga minamahal ko, i-break yung silence mga minamahal ko. Sabi ng Panginoon, pag-usapan natin itong topic na ito, the role of the Holy Spirit in witnessing. So kapatid, tingin sa akin, binigyan ho tayo ng Panginoon ng tinatawag po na banal na spirito. No? Para po tayo po ay tulungan. Ano po ba yung gampanin ni Holy Spirit? Ano po ba ang trabaho ng banal na spirito sa mundo po na ito hanggang nandito po siya? Church, sabi po ng Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Sabi niya, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating ng banal na spirito sa inyo, at kayo ay magiging saksi ng ating pong Diyos. Dito po mga minamahal ko, inuugnay ang persona ng banal na spirito sa witnessing. No? Actually kapatid, ang witnessing hindi natin kayang gawin. Sa totoo lang. Nakakatakot, nakakakaba, baka ma-reject ka. Pero kaya po mga minamahal ko, nakakatuwa ang Lord, ibinigay yun ng Panginoon si Holy Spirit. Tingin sa akin. Unang binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, yung Kristo. Ibinigay po ito sa lupa, sa atin. He died for our sins. Namatay siya para sa mga kasalanan. Kasalanan mo, bayad na po kasalanan mo. Bayad na po ito. Ang kailangan lang natin kilalanin na may nagbayad ng kasalanan natin, pagsisiyan mga minamahal ko, at tanggapin yung kapatawaran. At sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus, aalis ako. Pag alis ko, isusugo ko sa inyo yung pinangako ng Ama. Kaya po nung si Kristo na buhay na magmuli, siya po'y umangat mga minamahal ko ng langit. Nakita ng mga mata nila na yung Kristong kausap nila, umangat po ito. Kaya yung faith nila, grabe po yung pananampalataya. Ano sabi ng Panginoon? Bababa yung banal na spirito. Sa lahat po ng panahon, ang banal na spirito ng Old Testament, pagbaba, gagawa ng himala, aalis. Pero ito pong panahon po natin, pagbaba ni Holy Spirit, nanatili po siya sa atin. Kasama natin ang banal na spirito, at ang banal na spirito, ang gustong-gustong ginagawa nito sa luwining. Ang gustong-gustong ginagawa nito, mga minamahal ko, is to preach the gospel, mga minamahal ko. Ito po yung puso ng kalangitan. No? Ito yung tibok ng puso ng banal na spirito. Kaya dito, mga minamahal ko, nakakatuwa po ito.
i-ano ko muna kayo, i-journey ko kayo muna, mga minamahal ko. Pag-usapan muna bagay witnessing, pag-usapan muna natin si Holy Spirit, mga minamahal ko. Pag-usapan muna natin tayo, kasi yung mga tayo po yung mga witness. Without the Holy Spirit, hindi ka pwede maging effective yung witness. Wala kang magagawa unless the Holy Spirit, mga minamahal ko, samahan ho tayo. So dito po, mga minamahal ko, sa buhay po ni Kristo mismo, bakit po ba naging epektibo si Kristo bilang witness ng kanyang Ama? Sabi po na Acts chapter 10 verse 38, sabi po ng Biblia, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Even po yung anak ng Diyos, even po yung Diyos na nagkatawang tao, kailangan niya ng anointing ng banal na Espiritu, kailangan niya ang presensya ng banal na Espiritu, kailangan niya kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ang sabi, and how He went around doing good, healing all who under the power of the devil because God was with Him. Hindi po siya gumawa ng ministry apart from the Holy Spirit. Kasama niya po yung pangatlong persona ng Banal na Espiritu. Tayo po'y naniniwala na meron pong isang Diyos, minamahal ko, na meron pong tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Ang Ama, hindi siya ang si Kristo. Si Kristo, hindi siya ang Banal na Espiritu. Ang Holy Spirit, hindi siya kasama hindi siya si Ama. Ibig sabihin, tatlong persona sa isang tao. Sa isa pong pagka-Diyos. Ngayon po, maminamahal ko, yung Ama na sa langit, si Kristo na sa kanan ng Ama, ang kasama natin is the very presence of God, the Holy Spirit. At meron siyang gampanin, maminamahal ko, para sa tinatawag po na pangangaral ng mabuting balita. No? Dito po, even si Jesus. No? Ang nakakatuwa, maminamahal ko, hindi pa dumarating si Holy Spirit, pinapakilala na ni Kristo sa kanila, si Holy Spirit. Kasi during nung panahon po niya, si Kristo lamang po ang pinananahanan ng Banal na Espiritu. Kinikwento niya si Holy Spirit. Kaya po sabi ng John 14:16, ikinikwento niya po kung sino ba itong Banal na Espiritu. And sabi niya gano'n, maminamahal ko sa mga disciple po niya, and I will ask the Father, and He will give you another advocate, another comforter, mga aliw. Pag may problema kasama mo, pag may dinadaanan kasama mo, ang pangalan po ay Holy Spirit. And then sabi gano'n, and I will ask the Father, and He will give you another advocate, sabi na gano'n, to help you and be with you forever. Sasamahan ka, hindi lang ngayon, hindi ka sasamahan bukas lang, sasamahan ka niya habang nasa lupa ka, habang nabubuhay ka, sasamahan ka na itong Espiritu na ito. Alam mo, nakakatuwa po ito, nakaka-refresh po ito ng aking pong panalangin. No? Matagal na tayo hindi nakakaranas ng presensya ng Banal na Espiritu. Katagpuin tayo ng Panginoon sa umaga. Ito yung tingin sa akin. Minsan po ang problema ng simbahan, komportable na tayo sa panlalamig. Komportable na lang tayo sa walang commitment. Komportable na lang tayo sa kasalanan ginagawa natin. Minsan komportable na lang sa porn. Minsan komportable lang tayo sa mga kasinungalingan. Parang natural na sa atin yan. Parang wala na tayong pakialam kung may Diyos ba, kung may karanasan ba. Who cares? Komportable na ho tayo sa tinatawag ko minamahal ko na panlalamig. Komportable na tayo minamahal ko sa tinatawag po na mediocre ng buhay Kristiyano. Kaya po ang Banal na Espiritu hindi na ho maiparana sa kanyang sarili. Why? Because we are comfortable sa ating pong makasalanan. And then sabi ng verse 17, kasunod po niyan, minamahal ko, the Spirit of truth, siya Espiritu ng katotohanan. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him. Why? For He lives with you. He and will be in you. Sabi niya, itong balas, kilala niyo siya kasi nakalukluk siya sa inyo at kasama niyo siya. Ang ganda-ganda ho na itong pangako na ito, kapatid, tingin sa akin. Ang Kristiyano kailanman hindi mag-iisa. Kahit mag-isa ka, kasama mo yung Diyos mo. Kahit anong battle na daanan mo, kasama mo Diyos mo. Kaya mong pagtagumpayan lahat ng bagay kasi ang pangako ng Panginoon, I am with you till the very end of the age. Ito pong Diyos na ito ay nangako, minamahal ko, nasasamahan ho tayo. And then sabi ko na minamahal ko, sabi po ng John 14 verse 25, sabi ng nakasunod, all this I have spoken while still with you. Kausap ang disciple, ini-introduce si Holy Spirit. Wala silang karanasan, wala silang pagkakaintindi. But the advocate, si Holy Spirit, yung parang tinatawag na inyong tinatawag na attorney sa harapan ng Panginoon, tagapagtanggol nyo. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things. Tuturuan tayo ng lahat ng bagay and will remind you of everything I have said to you.
Ang ganda-ganda ho nito, kapatid. I pray na maintindihan natin this morning. No? Tingin sa akin, you cannot be victorious without the Holy Spirit. Never. Ang Kristiyano po ay hindi po mahirap ipamuhay. Napakahirap ipamuhay. Kasi pag kaya mo ipamuhay, hindi natin kailangan si Holy Spirit. Kailanman hindi natin kaya magtagumpay sa temptation. Kailanman hindi natin kaya magsumunod sa kalooban ng Lord unless the Spirit of God, puspusin ho tayo pare-parehas. Nakakatuwa, turuan tayo ng lahat ng bagay, paalalahanan tayo mga bagay na sinabi ni Jesus. Yan po yung trabaho ni Holy Spirit. And then sabi ka ng 15:26, mga minamahal ko, when the advocate comes, when the Holy Spirit comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, He will testify about me. Ang trabaho ni Holy Spirit, maminamahal ko, para patutuhanan yung Kristo. Kaya po ang worship, maminamahal, tigil sa akin. Pag nagmamanifest ang presence ng Holy Spirit, maminamahal ko, nararamdaman po ito, pero itinuturo niya ho tayo kay Kristo. Dahil ang trabaho ni Holy Spirit, ipakilala sa mundo yung Kristong hindi nakikita. Yung Kristo pong namatay sa krus ng Kalbaryo, that's His work. No? And then sabi ng ganon, and you also must testify, for you have been with me from the beginning. Sabi ho nila rito, hindi lang si Holy Spirit ang dapat mag-testify. Yung mga taong nakaranas na kabutihan ng Panginoon, dapat nagte-testify. Si rito, mga minamahal ko, naranasan mo kabutihan ng Panginoon. Lahat po tayo, may mensahe tayong daladala. Ang ganda ng mensaheng daladala mo. Dati yung buhay mo, walang katuturan, nakaranas ka ng pag-ibig ng Diyos, tinanggap mo si Kristo, binago ka ni Jesus. Alam mo po, ang mundo, naghahanap ng tinatawag po na pagbabago. Naghahanap ang mga tao na tutugon sa pangangailangan nila. Nasa iyo po yun. Si Holy Spirit, maminamahal ko, nasa atin. Si Kristo nasa atin. Kapatid, sabi po ni Kristo, maminamahal ko, He is the same yesterday, today, and forever. And Jesus is enough. Sapat ang Kristo, maminamahal ko. May kausap ako. Sapat ang Kristo sa atin. No? Kaya po pag may Kristo ka, I believe, meron kang lahat po ng bagay. And then sabi ka naman, maminamahal ko, nakasunod. Sabi na John chapter 16 verse 8, when He comes, si Holy Spirit po, nagkikwento si Jesus sa mga disciple. Wala silang idea kung sino si Holy Spirit. Pinapakilala niya si Kristo sa mga disciple po niya. When He comes, He will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. Ang mundo po, may kanya-kanyang pananaw sa kasalanan. May kanya-kanyang pananaw sa katuwiran, sa judgment. Pero po ang Diyos ang nagsasabi kung ano kasalanan. Ang Diyos ang nagsasabi ng tama kung ano ang righteousness. Ang Diyos po nagsasabi na meron pong judgment. Yan po yung trabaho ni Holy Spirit. Kinukonvict ka niya sa mga kasalanan ginagawa mo. Hindi mo ba napapansin bago kapag gumawa ng kasalanan, sinasabi ng Panginoon sa iyo, anak, mali yan. Hindi yan tama, anak. Mapapahama ka dyan, masasaktan ka dyan. Anak, madadamay ang pamilya mo dyan sa desisyon na yan. Anak, yung kasalanan na yan, kayang pumasok ang kamatayan sa buhay mo. Anak, lagi tayong kinakausap ng Diyos. Bakit yan po ang trabaho ni Holy Spirit? To remind us, mga minamahal ko, sin, righteousness, and judgment. Ano pa ho, mga minamahal ko, 16:13 po nang tinatawag po na ano. But when He, si Holy Spirit, the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Kaya pag nagbabasa ka ng Bible, siya po yung nag-guide sa'yo. Para siyang nanay mo, nung grade 1 ka, nung ikaw po ay kinder, siya po yung parang nanay mo, na pinaiintindi sa'yo, yung binabasa mo kasi hindi mo maunawaan, kaya ang nanay mo nagpapaliwanag sa'yo, in the same manner, habang nagbabasa ka ng Biblia, si Holy Spirit ang nagtuturo ng katotohanan sa buhay mo. Kaya pag tinanggal mo si Holy Spirit sa buhay mo, wala ka nang marireceive. Ganun po siya kahalaga. Kaya tingin sa akin, kaya maraming pagbabasa ng Biblia, nagbabasa na lang. Bakit po? Kasi wala na akong pagsama ng banal na Espiritu. Nagiging boring ang buhay Kristiyano without the Holy Spirit. Boring! Napaka-boring! Kaya ang problema, na gano'n na ho tayo, naging komportable na tayo sa na-boring na Kristyanismo. At ang sabi natin, this is Christianity. No? Ganito talaga Kristyanismo. No? Hindi magtatagumpay. Laging para naghihikahos. Parang laging tinatawag. Bakit po? Kasi komportable ang isip natin. This is Christianity. Pero pag inaral mo ang Biblia, hindi yung sinasabi ng Diyos.
Hindi po ito pwedeng tanggapin, mga minamahal ko. Sabi ng mga minamahal ko, but when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Gagabayan kanya sa lahat ng katotohanan. And sabi niyan, He will speak only what He hears. Ang sinasabi ni Holy Spirit, kung ano sinabi ni Jesus. Kaya po yung mensahe ni Holy Spirit, galing po ito kay Jesus, na sinasabi ho sa atin, He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Pinapakita niya sa iyo yung mga bagay na paparating. Pinapakita niya sa iyo yung future mo. Pinapakita niya, mga minamahal ko, yung tagumpay na paparating. Pinapakita niya yung bagong bagay. Bakit po ang trabaho ni Holy Spirit? He is a visionary. Tinutulungan niya tayong makita, mga minamahal ko, yung mga bagay na hindi nakikita. Tingin sa akin, pag meron kang matang nakakita ng mga bagay na hindi nakikita, lagi kang excited. Ulitin ko po ito. Ang mga tao po na may nakikita sa hinaharap, ito po'y buhay. Excited po heart niyan. Bakit po? Kahit pangit ang nangyayari ngayon, kasi may nakikita ka maganda, hindi ka magsisettle dito. Magsisettle ka dun! Sa pinakamaganda. Kaya po yung declaration natin, the rest of my life will be the best of my life. Panampalatayan mo lang. Lalakaran mo yan. May kausap ako. Panampalatayan na lang. Ang trabaho ni Holy Spirit, ito nakakatawa. Doon kita dadalhin. Promised land. Tara. Hindi niya ipapakita na pupunta ka mag-isa. Pinapakita niya para sabihin niya sa iyo, doon kita dadalhin. The rest of your life will be the best of your life. Kapatid, there is nothing impossible to him who believe. Lagi nyo tatandaan na lagi sukatan ng Diyos ay pananampalataya. Hindi pa habaan ng iyak. Ano ba yung kaya natin paniwalaan sa sinasabi ng Diyos? Kung kaya mong paniwalaan ang salita ng Diyos, it will become alive and powerful sa life mo. Why? Because faith activate the power of God. Kaya napakalaga na itong topic nito, kapatid. Ako ang panalangin ko, punuin tayo ng Lord pagkatapos nito. Minsan pa mapuspos tayo. No? Kailan ka huling nakaranas sa Diyos? Kailan ka huling umiyak sa Diyos? Komportable na tayo sa kayabangan natin sa harapan ng Diyos. Komportable na tayo sa tinatawag na walang pakialam sa Diyos. Komportable na tayo sa panlalamig. Komportable na tayo sa pagbabackslide. Nakataas sa mga kamay natin, hindi nakakaranas sa Diyos. Bumabalik ng simbahan, walang karanasan. Ang conclusion, walang kwenta maging Kristiyano. Yung ba ang design ng Lord? Hindi po. Our problem is our heart. Yung puso natin. Hindi na siya naghahanap, mga minamahal ko. Hinahanap na natin pera, hinahanap natin bahay, hinahanap natin ang kung ano-ano. Hindi na natin hinahanap yung Diyos natin. Nung magkatrabaho tayo, kinalimutan na ho natin ng Diyos natin. Pakiramdam natin, mga minamahal ko, umiikot na ang buhay mo sa pagpapala. Tamang sabi ng Lord. Pagdating nyo ng promised land, huwag nyo kalilimutan na ako ang Diyos nyo na nagpala sa inyo. Dahil alam mo na ba yung pagdating ng promised land, kakalimutan nyo ako. Tama po ba ako? Sa lahat po na nakakaintindi, palakpakan mo si Jesus. Sa lahat po na nakakaintindi. Kaya po napakalaga, maminamahal ko. Itong topic na ito, sabi po ng 16:14 po ng kasunod. He will glorify me, sabi ni Jesus, because it is from me that He will receive what He will make known to you. Ako yung pararangalan niya, ako yung tuturo niya, hindi yung pastor, hindi ikaw, hindi ako, hindi tayo. Ang tinuturo ni Holy Spirit, etong pangalan na ito, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang pangalan po ay Jesus Christ. Yan ang trabaho ni Holy Spirit to magnify the name of Jesus Christ. Pag nina-magnify po ang pangalan ng Panginoon, natutuwa ang kalangitan, natutuwa ang mga anghel, natutuwa po yung atmosphere ng heaven. Why? Naluluwalhati yung namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Sabi niya gano'n, sabi ni Jesus, all that belongs to the Father is mine. That is why I said, the Spirit will receive from me what He will make known to you. Yun po yung niya, yun po yung kwento ni Jesus. Pinakilala niya si Holy Spirit, wala silang idea, wala silang karanasan, sino ba to? Kaya po nung si Kristo nabuhay na magmuli, siya po'y namatay para sa makasalanan natin. Inilibing, pangatlong araw, nabuhay na magmuli. Nagpakita sa kanila for 40 days para sabihin sa kanila, I am alive! Nakita na Kristo na matay, inilibing, nakita buhay na magmuli. Yung po yung tinatawag na pundasyon ng faith nila. Kaya tingin sa akin, hindi sila natakot na mamatay. Bakit nakita nila Kristo na matay, inilibing, na buhay na magmuli. Naniniwala sila, merong resurrection. Gano'n sila katapang. No? Ano ho nangyari?
Pagdating po ang Acts chapter 1, pag-alis ni Kristo na buhay na magmuli, ito sabi ni Jesus sa kanila. Ilang araw po ito, ilang buwan na magkakasama sila. And then Acts chapter 1, nung siya po'y nabuhay na magmuli, ang sabi ho ng Biblia, on one occasion, Acts chapter 1 verse 4, while he was eating with them, kumakain silang, ano na ito nabuhay na magmuli, butas po yung ganito niya, nakikita ng mga disciple niya habang kumakain, butas po yung ganito, yung marka po ng tinatawag na resurrection, na yung kamatay niya doon. And then sabi on one occasion, while he was eating with them, he gave them this command. Ano yung utos? Do not leave Jerusalem, huwag kayong aalis ng Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. Huwag kayong aalis ng Jerusalem hanggat hindi kayo binababaan ng kapangyarihan o ng presensya ng Banal na Espiritu na ipinangako ng Ama para sa inyo, na sinasabi ko sa inyo. For John baptized with water, but in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. First time, wala na ho si Jesus, biglang umakyat po si Kristo. Star Trek silang lahat. Sabi ng mga anghel, yung Kristong umakyat na nakikita nyo, babalik yan in the same manner. Diyan din galing pa Panginoon. And then bumalik sila ng Jerusalem, tuwan-tuwa sila. Anong pangako? Bababa si Holy Spirit. Meron ba silang idea? Wala silang karanasan. Hindi ho nila alam yung sinasabi ni Jesus. Meron silang idea pero wala ho silang karanasan. Tingin sa akin. Sabi ng Panginoon, mga minamahal ko, Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Sabi ho ng Panginoon, huwag kayong alis, bababa yung Banal na Espiritu. Tingin sa akin, marunong ba sila? Yes, tinuruan sila ni Kristo. Nakita ba nila kung paano magministeryo si Kristo? Yes, nakita nila. Kasama niya si Kristo, alam nila yung gagawin nila. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong alis ng Jerusalem. Bakit? Walang power. Kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano kadali tayo karunong, without the Holy Spirit, nothing. Why? Because the Holy Spirit is the breath of life. Siya po yung nagbibigay buhay sa lahat ng ginagawa natin. Kaya pag nawala si Holy Spirit, buhay mo walang buhay. Kagabi nagtanong ko sa mga tatay, sino rito nakaranas na nalalayo ka sa Diyos? Dati ka nakaugpong, umalis ka sa Panginoon. Ano pakiramdam mo? Dahan kang namamatay. Dahan kang namamatay. Bakit po? Wala po yung ugnayan sa tinatawag na puno. Ganon din po sa mga buhay natin. Pag wala natin ugnayan sa Panginoon, mga minamahal ko, magugulat ka. You cannot enjoy Christian life. Kahit marami kang pagkapala, you cannot enjoy. Lalo't pag may tinanggap ka, lagi pong may comparison yan. Ikukumpara mo yung karanasan mo sa Diyos at naranasan sa mundo. Sasabihin ng Espiritu mo, hindi yan yung pinakamainam. Ang pinakamainam yung Kristong naranasan ko. Kaya minsan kahit mag-backslide ka, kahit na marami kang pera, ang utak mo, yung karanasan mo. Kinukonvict ka ng Banal na Espiritu, sinasabi sa iyo, hindi ka para dyan. Hindi ka para dyan. Hindi ka para dyan. Bakit po? Para ka sa Diyos. May kausap ako. Pakisabi nga sa katabi mo, para ka sa Diyos. Sige lang, pakisabi sa kabilaan, para ka sa Diyos. Hindi tayo para sa mundo, mga minamahal ko. And then, mga minamahal ko, ang ginawa ho nila, punta sila, sabi ng Lord, tatanggap kayo ng kapangyarihan, paggaba ng Banal na Espiritu, magiging saksi kayo. Balik sila ng Jerusalem, mga minamahal ko. Sila po ay 500 sa isang lugar. Then, naghintay, umabot sila 120, nagkaroon ng consecration, repentance, mga minamahal ko, pagiging ng mga kasalanan. At sabi ko ng mga minamahal ko, eto na ho nangyari habang naghintay. After 10 days, 10 araw po sila nandoon, repentance, mga minamahal ko, expectation, na bababa ang Banal na Espiritu, hindi nila akalain pang 10 araw nakasunod. Sabi na Acts chapter 2, verse 4, sabi ganoon, bumaba si Holy Spirit na parang rumaragas ang hangin. A mighty rushing wind, mga minamahal ko, papasok sa loob po ng bahay, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia, yung 120 na mga tao, lahat sila napuspos ng Banal na Espiritu. They were all filled with the Holy Spirit. Nagsalita sila mga salitang hindi nila alam. Nagtang sila, mga minamahal ko. Yung ingay po ng pagsamba, grabe. Araw po yun ng Pentecost.
Araw po ito ng parang tinatawag na pumupunta ang lahat ng Hudyo sa Israel. Bakit? This is the day of Pentecost. Nag-aalay po sila doon. Ganun po ang context nito. Lahat halos ng mga Israelitang nasa iba-ibang mga bansa, nasa lugar po ng Jerusalem. Tsaka bumaba si Holy Spirit. Nung nagtangs po sila mga minamahal ko, syempre napakaingay. 120 na mga tao na nagtatangs na para may aeroplano na gumanon. Takbuhan lahat ng mga tao. And then tumayo si Pedro. Bigla hong nangaral. Alam niyo ba, sabi ng mga mag-aaral, pag tinin mo yung preaching po ni Pedro, bakya. Napakasimple. Pero sabi ho ng Bible, sabi ng Biblia, God cut their heart. Ang talas na salita ng Diyos. Sabi ng mga tao, anong dapat namin gawin para maligtas? It is the work of the Holy Spirit. And then nagpabautismo sa mga minamahal ko, 3,000 ang naligtas during ng panahon na yun. Why? Because of the Holy Spirit. Alam niyo mga minamahal ko, kung meron tayong nanaisin ngayon, muli nating maranasan ang presensya ng banal na Espiritu sa mga buhay ho natin. Huwag kang maging komportable, church, na parang okay lang sa'yo yung panlalamig. Huwag kang sana maging komportable na okay lang sa iyong kasalanan. Huwag ka sana maging komportable na okay lang ang pornography. Huwag ka sana maging komportable sa tinatawag po na tinatawag na mediocre na paglilingkod. Sana huwag kang maging komportable kasi hindi ho tayo para dyan. Our God is a consuming fire. He's our God. Dito mga minamahal ko, grabe. And everything changes when the Holy Spirit comes. Everything changes. Grabe, nagkagulong bayan ng Israel. Kasi for the first time nakakita sila ng galaw ng Diyos. Sa mahabang panahon, dati si Jesus lang. Ngayon po, 120 person, 500 person gumagawa ng miracle signs and wonders. Why? Because of the Holy Spirit, mga minamahal ko, nakasama nila. God turned Jerusalem upside down. Why? Because of the presence of the Holy Spirit. Because the power of the Holy Spirit, mga minamahal ko, nakasama ho nila. Kaya nakasunod, sabi ganon, those who accepted His message, yung preaching po ni Pedro, were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. And then kasunod sa verse 47, praising God, enjoying the favor of all people, lahat ng mga Kristiyano, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Idinadagdag ho ng Diyos yung mga taong naliligtas. Bakit po? Ang banal na Espiritu, mga minamahal ko, ay malayang nakakakilo sa simbahan. Malaya niyang nagagawa ang gusto niya. Wala po siyang hindrance, mga minamahal ko. Para po siya, mga minamahal ko, na kaya niyang magbalik-balik. Bakit po? Kasi lahat ng tao consecrated. Kasi lahat ng tao nagbaba ng sarili sa harapan ng Panginoon. Lahat ng tao nagbaba ng sarili sa harapan ng Panginoon. Kaya malayang nakagagalaw ang Espiritu ng Diyos ng panahon po na yun. Actually, mga minamahal ko, sa kasaysayan, sabi po nila, nung bumaba po si Holy Spirit, ang attendance o ang tao ng Jerusalem alone is 200,000 nung panahon po niya. Alam niyo ba sa tindi ng galaw ng Banal na Espiritu, ang nawin ho nila ay kalahati ng 200,000. Kaya kapatid sa akin, ang laki ng impluwensya ng mga Kristiyano ng panahon po nila. Why? Because of the Holy Spirit. Nakasama ho nila sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga ministry na ginagalawan. Si Pedro, mga minamahal ko, sabi tingin sa akin, nakasunod. Nagpagaling sila ng tinatawag na may sakit, lumpo. Nagalit yung mga elders, mga minamahal ko. Kausap niya yung mga elders, mga tinatawag po ng mga high-ranking ng mga tao sa bahay ng Jerusalem. Sabi ni Pedro, tumayo siya. Then Peter, filled with the Holy Spirit. Si Pedro na puspos ng banal na Espiritu. Said to them, rulers and elders of the people. No, sa sobrang tindi ng kapuspusan, mga minamahal ko, ang taas-taas ng confidence niya, nagpipreach mo ng gospel sa mga taong aral, sa mga taong abogado, sa mga taong nakakaintindi ng law. Pinatahimik ho ng Diyos. Why? Because of the infilling of the Holy Spirit. And then minsan po, mga minamahal ko, sila po ay binantaan na huwag na mangaral. Ang ginawa ho nila, next slide, umuwi sila. 3,000, 4,000, 5,000 tao, sinabi nila, pinipigilan tayong mangaral. Alam mo, sabi nila, sama-sama sila, buong iglesia, nagsumbong sila sa Panginoon. And then sinumbong nila yung nangyayari. Ito ho nangyari, mga minamahal ko. Nung marinig ng Panginoon yung prayer po nila, next slide, 4:31 po ng Acts, sabi niya, after they prayed, the place where they were meeting was shaken.
Pambirang prayer meeting yan. Merong intensity ng tinatawag na lindol para sabihin ng Panginoon na nandito ko. Pero ayokong ganyang manifestation. Nakakatakot ho yan. Magtatakbuhan ho tayo rito, mga minamahal ko. Pero sa kanila, hindi po. Yung lugar po na pinagbibitingin nila, shishake ko na mga minamahal ko. Why? Because they were all filled with the Holy Spirit. Napuspos sila ng Banal na Espiritu, and then nakasunod, and spoke the Word of God boldly. Bakit? Because of the anointing of the Holy Spirit. At tingin sa akin, isang problema natin ngayon sa simbahan, as a whole, hindi lang ho tayo, hindi na ho nararanasan ang Banal na Espiritu. Bakit po? Alam mo, nakakatuwa. Alam mo, nakakalungkot, yung maniwala ka sa isang bagay na hindi totoo. Mga tuwiran ka. Hindi, dapat ganito, dapat ganyan. Kapatid, tingin mo ka sa akin. Ang salita ho ng Diyos ay salita ho ng Diyos. Hindi natin pwedeng pilipitin, hindi natin pasunurin. Kung ano sinasabi ni Holy Spirit, yun po ang word ng Lord. Kaya, bakit ganito ang pag-aaral natin? Kapatid, malapit na mag-rapture. Jesus coming very soon. Makulit si pastor sa pagkapaalala rito sa akin. At least, pinalalahanan ko simbahan na ito. Hindi ko ito pananagutan sa harapan ng Panginoon. Dahil paulit-ulit ko sinasabi sa pulpito na ito. Ayusin natin buhay natin dahil malapit na dumating si Jesus. May kausap ako. Magagalit ka sa akin, mapipikong ka sa akin. I don't care. Bakit po? Kasi po, ang biyahe natin pupunta ho ng langit. Hindi ho tayo pupuntang langit-langitan. May kausap pa ho tayo. Kaya po, ina-encourage tayo ng Lord, itong huling panahon nito, kung meron tayong dapat maranasan, maminamahal ko, muli, yung presensya ng Banal na Espiritu. No? Ano pang nangyari, mga minamahal ko? Alam niyo po, ng panahon nila, sa pagpili lang ng deacon, yung mga ngasiwa sa pagpapakain, mga deacon, ang trabaho ng mga deacon, mga minamahal ko, sila po yung nagsiserve sa mga tao ng timlang pagkain. Ang deacon po, wala po yan sa leadership. Ang deacon po, mga minamahal ko, sila po yung nagpapakain sa mga tao. Sila po yung nagsiserve sa mga tao. That's deacon po noong unang panahon. Pero alam niyo po, para maging deacon ka noon, mga minamahal ko, ito ho yung qualification po nila. Nakasunod na slide. Ito po, brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over them. Tingin sa akin, deacon po ito. Nagsiserve sa mesa, ang unang kondisyon, puspos ng Espiritu ng Diyos. Bakit po? Mahirap magpakain, lalo na kung 5,000. Mahirap magpakain pag 8,000. Kailangan mo talaga mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Bakit po? Habang nagsiserve ka, umaangal ang mga tao. Habang nagsiserve ka, maraming sinasabi mga tao, maliban po na mapuspos ka ng Espiritu ng Diyos, you cannot enjoy the ministry. Ministering before people. Bakit po? Kasi mapipikong ka. Pero sila nakakatuwa, minamahal ko, deacon po. Puspos ng Espiritu ng Diyos. And then, sabi po ng kasunod, pumili sila ng mga deacon. 7 mga lalaki po ito. Nakasunod na, slide. This proposal pleased the whole group. They choose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. Si Philip, si Prochorus, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, si Nicolas from Antioch, a convert to Judaism. Ano pong ano nila? Lahat po sila ng puspos ng Espiritu ng Diyos. Anong trabaho nila? Maglilingkod po pang sa tinatawag na table. No? Kaya po sa kanila, mga minamahal ko, ang galaw, ang ganda-ganda ng galaw ng Panginoon. Bakit po? Puspos ng Banal na Espiritu ng Diyos. Bago mamatay si Stephen, mga minamahal ko, sabi ng Acts 7:55, mga minamahal ko, bago po siya batuhin hanggang mamatay. But Stephen, full of the Holy Spirit, look up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Alam niyo po, ito pong Book of Acts, pag binasa mo po ito, paulit-ulit na sinasabi rito, they are full of the Holy Spirit. They are filled with the Holy Spirit. Kaya po ako naniniwala, hindi po ito Acts of the Apostle, it is Acts of the Holy Spirit. Mga kapatid, alam na, tutunan ko po dito, hindi naghahanap ang Diyos na magaling. Hindi po siya naghahanap ng mga high caliber na mga utak, mga minamahal ko. Sapat na ho ang utak ng Diyos, sapat na ho ang galing ng Panginoon. Ang hinahanap po ng Lord yung mga available na tao. Ang hinahanap po ng Panginoon mga humble na tao. Ang hinahanap po ng mga tao, ng Panginoon, yung mga tinatawag na nakikita niya na wala siyang kakayanan, maliban po ang Diyos. Ganun po ang hinahanap po ng Panginoon sa mga Kristiyano. Even po si Paul, mga minamahal ko, sa Acts chapter 9:17, nung siya po'y mabulag, inilehans po ang kanyang ulo, and then sabi ganoon, he was filled with the Holy Spirit. No? Kaya ang tapang ni Paul because of the impelling of the Holy Spirit. Makikita ko natin next week po, may ito po ito. Gusto ko muna introduce sa inyo, mga minamahal ko, si Holy Spirit. Kaya tingin sa akin,
Kahit po, maminamahal ko, malaman ho natin ito, kung hindi tayo makakaranas ng presensya ho ng Panginoon, wala hong magagawa ang witnessing natin. Ang unang dapat natin gawin, mga minamahal ko, mapuspos tayo ng Espiritu ng Diyos. Walang matapang na Kristiyano unless na mapuspos po ng Espiritu ng Diyos. Kaya po sa oras na ito, gusto kong i-introduce muna, ang trabaho ni Holy Spirit is sa witnessing. Samahan tayo sa pangangaral, samahan tayo sa pagpapakilala ng Kristo, samahan tayo sa pamagitan ng kanyang mga himala. Nakakatuwa. 5 bagay bago ako magtapos dito, and then let us worship the Lord. No? Nakakatuwa eh. Unang-una ginawa tayo ng Diyos na templo. No? Ginawa kang templo. Ako, ikaw, si Holy Spirit nasa loob mo. No? Lalagyan ka ho ng Diyos. No? Gumagalaw ka, dala-dala mo ho yung presence ng Lord. Yan po yung sinasabi ng Bible. Sabi, we are the temple of the Holy Spirit. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19, sabi ko ng mga minamahal ko, ni Pablo sa mga taga-Korinto, sabi ng ganoon, do you know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God, you are not your own. Tingnan sa akin, the moment we receive Jesus Christ, sabi ng Panginoon, the Holy Spirit reside. Yung Diyos po na lumikha ng langit at ng lupa. Sabi po ng Panginoon sa Genesis chapter 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless, empty, darkness covers the deep. And then sabi ko, and the Spirit of the Lord was hovering upon the waters. And God said, let there be light, and there was light. Siya po yung kapangyarihan na lumikha ng langit at ng lupa. Siya po yung kapangyarihan na nasa loob po ng mga Kristiyano. Etong Holy Spirit ito, gustong-gustong lumabas. Itong Holy Spirit ito, gustong-gustong mag-perform. Itong Holy Spirit ito, gustong umabot ng mga tao. Itong Holy Spirit ito, gusto niya gumawa ng miracle. Itong Holy Spirit ito, gusto mag-manifest yung glory nasa loob po ng Kristiyano. Yun po yung desire ng Holy Spirit. Kaya po pag nakikita sa nangangailangan, lagi may conviction, abutin mo, sharean mo, bakit po? Yun po yung gustong gawin ng Banal na Espiritu. Ikaw at ako ay lalagyan ng Diyos. Ikaw po ay lalagyan ng Espiritu ng Diyos. Gustong-gustong kumawala ni Holy Spirit sa mga Kristiyano. Bakit po? Dahil po si Holy Spirit ay hindi ho makagalaw, mga minamahal ko. Hindi niya magawa ang gusto niya, mga minamahal ko. Nakaganon lamang po siya sa maraming Kristiyano. Kaya po, boring na boring si Holy Spirit. Kaya sa akin, pag naboring si Holy Spirit, maboboring ni buhay mo. Pag nagalak si Holy Spirit, magagalak din ang buhay mo. May kausap po. Dalaho natin ng Diyos. At ang trabaho niya, gustong-gusto niyang mangaral ng mabuting balita. Gustong-gusto ng Panginoon umabot tayo ng mga nangangailangan. Gusto ng Lord tumulong tayo sa mga tao. Bakit? Because yung Spiritong nasa iyo, yun po yung gusto. Yun po yung desire niya. Yun po yung passion niya. Kaya tuwang-tuwa siya pag may tumatanggap. Tuwang-tuwa siya pag may nakikinig na sarili. Pag nagpipreach, gustong-gusto ho ng Diyos yan. Kaya alam niyo po ba sa preaching, ang sarap. Bakit po? Kasi, oo, nakakatakot sa simula. Pero pag nagsasalita ka, magugulat ka, yung joy, yung peace, nararamdam mo yung presence ng Lord. Ako gustong-gusto mag-preach sa mga patay. Kasi minsan may mga taong makukulit, no, china-challenge talaga yung ano mo. Pero nakakatawa ba nagpi-preach ka, hindi pa rin kasi alam mo kasama mo ang Diyos, magugulat ka maya-maya lang, biglang bumababa ang presence ng Lord. Mga tao nakagano na lang, hindi dahil magaling tayo. Bakit po nagpi-preach ka ng gospel, pinapangaral mo si Kristo, kaya sasamahan ka ni Kristo. May kausap po ako. Kapatid, huwag kang matakot na mangaral. Bakit po? Yan po yung gustong-gusto ng Banal na Espiritu. Bakit? Kasi tinuturo ng pangangaral mo yung Kristo. Yun ang gusto niyang gawin. Come on, preach it. Come on, preach it. Si Jesus yan, come on, sige, pangaral mo, sige lang. 100% po. Ang pagsama ng Banal na Espiritu ay nasa mga taong nangangaral ng mabuting balita. Why? The heartbeat of heaven, the greatest priority ng langit, we are called to become a soul winner. Ito ho nakakatawa. Bukod ho doon, hindi lang nasa iyo si Holy Spirit. Yung sabi ko naman, minamahal ko, yung kapangyarihan ng lumalang ng nasa iyo. May power talaga rito sa loob. Dala-dala ho natin, mga minamahal ko. No? Kaya alam ko, may mga experience ka na may sakit, pinag-pray mo, gumaling, nagtaka ka, bakit gumaling? Hindi po, kasi talaga may kapangyarihan. May lumalabas. Alam niyo po ba, tingnan niyo po ito. Sabi ni Pedro, nakita niya po yung tao may sakit, pilay mula pagkabata, nanlilimos. Umakyat po si Pedro at si John para manalangin. Ang sabi ho na tinignan po siya ng tinignan sila ng lumpo for 38 years. Tinignan siya ganoon. Sabing ganoon, tumingin ka sa akin, tumingin ka sa amin, tumingin po yung pilay na parang nag-expect. Sabi niya, silver and gold I have none. But what I have, I will give it to you. In the name of Jesus, walk.
hinawakan. Tumayo. At nakakatuwa. Bakit? Naiintindihan ng mga disciple na meron tayong daladala. Si Kristo po na nasa lupa, mga minamahal ko, may daladala talaga. Yung babae na agasan ng 12 years, 12 taon, ang sakit na po, meron po siyang mens for 12 years. Payat na po siya, halos mamatay na siya. Sinubukan niya na po ang lahat ng manggagamot, walang na panuloy po, 12 taon na inaagasan siya, mga minamahal ko. Hanggang isang araw, mga minamahal ko, nagkaroon siya ng pagkakataon, narinig niya po na yung Kristo nagpapagaling. Galing po siya sa likod. Ito lang sabi niya habang naglalakad si Jesus, kung mahawakan ko lang ang laylay ng kanyang damit, gagaling ako. Mula po sa likod, mga minamahal ko, hirap na hirap yung babae, hinawakan lang po yung laylayan ng Panginoon. Paghipo niya, sabi po ng Biblia, naramdaman niya may kapangyarihan ng galing, instantly na healed. Merong nirelease. Kaya po sabi ni Jesus, paglingon niya, who touched me? Siya humipo sa akin, sabi ng Panginoon. Sabi ng mga disciple, Lord, ang dami mga tao, maihipo ka talaga, hindi may humipo sa akin. Hanap siya, nung malalaman ng babae na siya po siya, sabi ng Lord, lumuhod siya sa harapan ng Panginoon. Nagsabi siya, nagkwento siya ng kanyang tinatawag na karanasan. Sabi niya, 12 taong inaagasan, pero nang marinig ko na pupunta kayo rito, ako'y naniniwala may dala-dala kang kapangyarihan para praise. Kaya po paghipo, mga minamahal ko, yung kapangyarihang dala-dala ni Jesus, the power of the Holy Spirit transfer doon. And then nagkaroon po ng instant healing. Kapatid, hindi lang ho tayo templo ng Diyos. Meron tayong kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. We are loaded, mga minamahal ko. Tingin sa akin, gustong-gusto niyang lumabas. Gustong-gusto niyang mag-perform. Gusto niyang umabot ng mga tao. Gusto niyang magpagaling. Gusto niyang mag-counseling. Gusto niya, mga minamahal ko. Kaya po si Holy Spirit lagi naghahanap ng mga tao na nangangailangan. Kaya po yung Espiritu natin na nasa loob, hindi po yung mapakali. Bakit yun po yung gusto niyang gawin? Sana bumalik tayo sa ganung puso natin, mga minamahal ko, anak. Hindi lang ho tayo nabubuhay para sa mga sarili natin. Hindi lang tayo nabubuhay sa mga pangarap natin. O mahalagang mangarap tayo, gusto ho ng Diyos yan. Pero sana wag mong tatanggalin yung pinakamainam na pwede mong gawin habang nabubuhay ka sa mundo. Hindi sasabihin sa atin ng Panginoon, magkano mo pera mo sa bangko? Mailan po ang lupang nabili mo? Ilan ang sasakyan? Hindi po tatanungin ng Diyos yan doon. Why? Hindi ho natin kayang impress ang Diyos ng pamagitan ng mga kayamanan natin. Dahil napakayaman ng Diyos ho natin. What impressed Him? Yung mga tao po na naliligtas sa mamagitan ho natin. Why? Because soul is the heartbeat of heaven. Soul is the greatest priority ng kalangitan. Hindi lang ho tayo luklukan, hindi lang ho tayo may kapangyarihan. Meron po tayong kaloob, mga minamahal ko. Nakasunod, the Holy Spirit may gifts, meron talaga inilagay sa atin sa loob. No? Sabi ko naman, minamahal ko, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. Iba-iba po ang kaloob, pero isang Espiritu ang nagkakaloob ng kaloob po na ito. Lahat po ng Kristiyano gifted. Lahat tayo. Lahat. Ako po, hindi ko akalain na pwede pala ako mag-preach. Hindi ko akalain na magiging pastor ako. Hindi ko alam. Kaya lang si Lord po, may gift po yan. Nung tanggapin mo sa Jesus, may daladal siyang regalo, may daladal siyang kaloob na gusto niya ibigay sa iyo. The more na nag-stay ka usap mo, magugulat ka, madidiscover mo na meron ka palang galing sa loob mo na hindi mo nakita. Ako nga po sa tutulang, natutuwa ako nung una, hindi ko maintindihan. No? Isa pong pinakita sa akin ng Panginoon, gift is songwriting. No? Hindi ko alam yan. No? Ako po, pag binibigyan ako ng kanta ng Lord, nakaload lang ako, nagigitara lang ako, and bibitawan ko ho yan, alam ko may sinasabi ang Diyos, kukunin ko ho yung tablet ko, magtatype ho ko doon isang kanta, 5 minutes, sandali lang, minsan wala pang 5 minutes, kasama mga tugtugan, alam ko hindi akin yun. Ang tawag doon ay kaloob ng Diyos. Ikaw meron ka, loaded ka, may dala-dala ka. Alam niyo po, natutuwa ko, even po yung pag-i-edit, ewan ko ba, ba't ganun ang ano ko? Pag nakakita ko ng mga letter, nakikita ko agad mali yung letter, nakaraan punta ako sa Prayer Mountain. Pagtingin ko pa lang, parehas kami nakatingin ni Neri, pero hindi nakita yung mali nung letter. Ang nakalagay, merciful. M-E-R-C-Y-F-U-L. Pag sinabi merciful, hindi po Y ang ginagamit dyan, is I. M-E-R-C-I-F-U-L. Nakita ko kagad, sabi ko, ano ba naman itong ano? Kaya pag ako nagbabasa ng mga libro, nakikita ko kagad pag mili. Para kala mo, ano ba ito? Napaka-just. Hindi po, it is a gift. Tingnan sa akin, yun lang yung sinasabi ko, ini. Lahat tayo meron. Lahat ng Kristiyano meron. Ba, Pastor, kung lahat tayo meron, bakit ganon?
Mamaya doon tayo mag-close, mga minamahal ko. Ano pa? May kaloob ang Diyos. Binibigyan tayo ng Panginoon ng kaloob para maglingkod sa isa't isa, maglingkod sa body of Christ. Ito pong gift ko, binigay ng Lord sa akin. Hindi ito para pag malaki. Ito po ay pinaglilingkod ko sa inyo. Kaya pag ako nagpe-preach, nagsiserve ako. Pag ako nakatayo nito, I am serving you through my gifts. Ikaw din nagsiserve ka through your gifts sa mga kapatid ho natin. Kaya kapatid sa akin, pag hindi ka ho naglingkod, madaya ka. Bakit po? Binigyan ka ng Lord ng regalo para po maglingkod mo yan sa kapatid mo. Pag hindi mo pinaglingkod yan, isang araw hahanapin ng Diyos sa iyo yan. Kaya ka binigyan ng gift, maminamahal ko, hindi para maging pogi tayo, hindi para magaling. Kaya tayo binigyan ng gift, maminamahal ko, isi-serve ho natin yan sa simbahan. Kaya lahat tayo servant. Sa langit walang pastor, sa langit walang deacon, lahat po doon ay alipin. Lahat po doon ay servant, maminamahal ko ng kataas-taasang Diyos. Tingin sa akin, huwag ho kayong papayag na huwag kayong maglilingkod. Please, maawa ka sa sarili mo. Bakit ito pa ulit-ulit kong sinasabi? Time will come, you will stand before your Lord Jesus Christ. Tatayo ka sa harapan ng Panginoon, hahanapan ka ng lahat ng inilagay ng Diyos sa buhay mo. Hahanapan ho tayo pare-parehas. Bakit po? Kasi meron pong ibinigay ang Diyos sa atin, kaya meron po itong tinatawag na pagsusulit. Hindi lang po yung mga minamahal ko, hindi lang po ito gifts mga minamahal ko na kasunod. Na andito po ang presence ng Holy Spirit nasa loob, tulad ng sinabi natin kanina. And then sa huli mga minamahal ko, the fruit of the Holy Spirit. No? Sa huli, mga minamahal ko, itong banal na spirito na ito nasa iyo, ito po ay may bunga. At sabi nga naman, minamahal ko, sabi ng ganoon, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Character po ito. Ito po yung pinoproduce ng Panginoon. Tingin sa akin, kapatid. Tingin sa akin. Anumang bagay sa isang Kristiyano na mabuti, ito po ay gawa ng Diyos sa atin. Kung gusto mo makita kung sino ka, tanggalin mo presensya ng Diyos, makikita mo kung sino ka. Masyado kang makasarili, masyado kang mayabang, punong-puno ka ng galit, punong-puno ka ng sama ng loob, punong-puno ka ng insecurity. Bakit po? Dahil ang banal na spirito ay nagpuproduce ng bunga. Alam niyo sa totoo lang, dahil siya sabi kinerit, sa asawa ko po ito, anumang mabait kay pastor, hindi yun si Alan, si Holy Spirit yun. Kung gusto mo makita yung tunay na Alan, halimaw ang tunay na Alan. Church, hindi rin natin pwedeng tanggapin na hindi tayo magbabago. Dahil po may banal na spirito na nagpo-produce ng bunga. Hindi pwedeng sabihin, hindi hanggang dito lang, hindi, eto lang talaga, o hindi po. The Holy Spirit will produce, mga minamahal ko, ng love, joy, peace, kindness, goodness. Ito po yung binibigay. Ito po yung nagmamanifest ng sa atin. Tingin sa akin, alam niyo po, pag ang tao po ay puspos ng Espiritu ng Diyos, yung bunga na yan, mga minamahal ko, lumalabas po yan. At pagkausap ka ng tao, kumakain siya, buhat sa iyo ng bunga ng Espiritu na nagbibigay ng buhay sa mga taong kausap mo. Pero pag wala ng kapuspusan, mga minamahal ko, ang ilalabas po dyan ay kamatayan. Kakain ang mga tao ng prutas ng kamatayan galing sa buhay mo. Kaya napakahalaga ho nito, mga minamahal ko. Church, mahalaga po ito. The fruit of the Holy Spirit. Ito po, mga minamahal ko. Pastor, ang ganda ng pinag-uusapan natin eh. Ano bang problema? Tingin sa akin. Pag hindi ka napuspos sa Espiritu ng Diyos, ito laman mo. Ito pumupuno sa'yo. Next slide, Nak. Next slide. Ito po ang pumupuno sa mga tao na pag wala po ang banal na Espiritu. Sa mga Kristiyano na hindi po naglalapit sa Panginoon, hindi maikakaila ang magawa ng laman, pakikipid. Anong pakikipid? Hindi pakikipid, mga minamahal ko, hindi po ito aklang. Sa isip po, pwede kang magkaroon ng adultery, mga minamahal ko. Masamang tingin sa babae, mahali pagtingin sa babae, ang tawag dyan ay adultery. Ang magawa ng laman, pakikipid, kahalayan, kalaswaan, pornography, ayan ho, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway, pagsiselos, pagkakagalit, kasakamian, pagkakampi-kampi, at pagkakabahagi, yan po ang pumupuno. Pag wala po ang kapuspusan ng Diyos. Kaya tingin sa akin, mga minamahal ko, pag wala akong kapuspusan, mga minamahal ko, ang pangit ng buhay natin pare-parehas.
Ang pangit ho talaga. Madamot, masama ang loob, ayaw magpatawad, ayaw lumimot. Bakit po? Yun po yung pumupuno sa mga buhay po natin. Kaya mga minamahal ko, ang daladala natin, imbis na buhay, kamatayan. Bakit po? Yung pumupuno sa atin, hindi na ho tama. And then kasunod. Next slide. I will end up with this. Pagkainggit, paglalasing, walang habas sa pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. No? Dito po niremind tayo ng Lord. Ano pong sinasabi ng Lord sa atin? Napakahalaga ho ng papel ni Holy Spirit sa preaching, sa witnessing. Siya po nagliligtas, hindi po tayo. Alam niyo po, meron tayong dala-dala. Tayo po ay templo ng Espiritu ng Diyos. Meron tayong presensya ng Panginoon, nasa loob, nasa labas. No? Meron tayong kapangyarihan. Meron tayong gift, minamahal ko. Meron tayong tinatawag na kaloob, na nasa loob po natin. Pastor, bakit ito nararanasan? Alam niyo ang isang problema natin? Pakisabi nga po, intimacy. Pakisabi nga po, intimacy. Alam niyo bakit? Hindi na ho tayo intimate sa Diyos. Hindi na tayo intimate kay Holy Spirit. No? Komportable na ho tayo na hindi nararanasan ng Panginoon. Kung ano-ano minsan kasalanan mga pinaggagawa ho natin. Wala na ho tayong repentance, hindi na tayo humihingi ng tawad sa mga pinaggagawa nating kasalanan. Kaya po ang Panginoon kahit na makapangyarihan po siya, hindi po siya makagawa. Grieve na grieve po siya, nasa loob po siya, maminamahal ko ng mga Kristiyano. Dahil sa kasalanan, maminamahal, dahil sa kawalan ng appetite, dahil sa kawalan ng pagnanasa sa Diyos, yung Diyos po na nasa loob na makapangyarihan sa lahat, ando doon po siya sa loob. Nasasaktan, hindi po makagalaw mga minamahal ko. Ang isa nakakalungkot mga minamahal ko, maraming Kristiyano, tulad na sabi ko sa inyo, komportable na ho tayo sa buhay natin. Ang aking pong panalangin sa oras na ito, sana basagin tayo ng Panginoon pare-parehas, na maintindihan natin mga minamahal ko, Lord, kailangan ho namin kayo. Kapatid, nung nakaraan po, galing kami ng Prayer Mountain ni Neri. Galing kami umuna ng conference. Ang sigla-sigla ng ng aking spiritual life. Tapos, nung pauwi na ho kami, galing kami ng seminar, pinunto ko sa mga tatay ito kahapon, inuutusan ako ng Banal na Espiritu, ang linaw, magkakasama kami nila Alicia, nila Monching, kinakausap ako ng Diyos. Tapos, hindi ako agad sumunod. Nararamdaman ko, kinakausap ako ng Diyos, ang linaw. Tapos, nakalis kami na hindi ko nagawa, yung pinapagawa. Biglang naramdaman ko kagad something wrong within me. Biglang nanahimik ang Banal na Espiritu. Naapektuhan kagad ang prayer life ko. Kinagabihan, tulog. Ginising ako ng Panginoon madaling araw, alas 4. Alam ko ang Banal na Espiritu, sabi niya sa akin, manalangin ka. Nananalangin ako ng maga, ewan ko ba kung bakit yung araw na yun, hindi talaga ako sumunod. Sabi sa akin ng Panginoon, mag-pray kami, atake kayo. Mag-pray kami, atake kayo. Narinig ko siya. Dati naman talaga ako nag-pray, araw-araw naman ako nag-pray, ewan ko ba yung araw na hindi ako sumunod. Natulog ako. Pag-isip ko yung nabukasan, withdraw na ako ang presence ng Lord. Nagpe-pray ka na parang hindi ka kinakausap. Offended ang Banal na Espiritu. Shake ho yung aking tinatawag na prayer life. Shake ho lahat aking ginagawa. Bakit alam ko meron akong tinatawag na disobedience sa loob ko. Nung nakarap pumunta ko ng prayer mountain, mga minamahal ko, kinakausap ko ng Diyos, humingi ako ng tawad, Panginoon, patawarin mo ako, sorry po. Sabi ho ng Panginoon, ang rebellion is like a sin of witchcraft. Ang pagrebelde po ay katulad ng kasalanan ng pangkukulam. Sabi ho ng Biblia ho yan. Hindi ko na maramdaman ng presence ng Lord. Punta kami ng Peñalineri, iyak ako na iyak sa Panginoon madaling araw. Iyak ako nang iyak, sabi ko, Panginoon, sorry, patawarin mo ko. I acknowledge yung aking pagkakamali. And then dinala ko sa Panginoon dito sa tinatawag na topic po na ito. Maminamahal ko, I cried, Lord, ibalik mo yung nawala sa akin. Ibalik mo yung presensya mo. And then, alam niyo, ang Diyos hindi madamo. Tulad na sinabi niya sa akin kanina doon. Sabi niya sa akin, ako yung Diyos na hindi nagbago. Ako yung noon na nakilala niyo. Hanggang ngayon ako yun. Magbabago kayo, pero kailanman hindi nagbabago. It is a comforting word from the Holy Spirit. Pwede ba kita matanong? Komportable ka na ba na hindi mo na nararanasan ng Diyos? Komportable ka na lang ba? Wala lang. Pumasok ng simbahan, lalabas ng simbahan na walang naranasan.
Alam niyo, nasasaktan ng banal na spirito. Hindi ganyan ang design. Gustong-gusto niyang lumabas. Gusto niyang gumalaw. Gusto ko niyang kapagpalain. Gusto ka niyang abutin. Gusto ka niyang yakapin. Gusto ka niyang katagpuin. Yun yung passion niya. Kaya ang problema, hindi na ho tayo katulad ng dati. Minsan, pasensya na ho kayo sa word, ang yayabang ng mga Kristiyano. Kailanman, hindi mararanasan ang banal na spirito ng mga tao mayayabang. Never. Dapat natin maintindihan, mga minamahal ko, siya po yung Diyos. And we are in need of Him. We need Him. Kailangan lang ho ng mga Kristiyano magbaba ng sarili, humingi ng sorry, humingi ng tawad, magbalik loob sa Panginoon. Ako naniniwala ko, mga minamahal ko, madali lang ho sa Diyos ang restoration para sa mga tao nagnanais ng restoration. Ito pong song na ito na aawitin ho natin, isa po itong awit na pinasulat lang sa akin ng Diyos. Kasi naniwala po ako, hindi sa Diyos po ito galing yung ating pong mga ginagawa. Na pwede bang i-ano mo yung I come before you? Kantahin ho natin, pero gusto ko muna ipaliwanag sa inyo ng konti and then let us worship the Lord. Pakilabas nyo nga po itong sabi na gano'n, ito po ay pinasulat lang sa akin ng Panginoon. Habang kumakanta ko, kumuha ko ng sinulat ko lang po ito. Madali lang ito, pinasulat, kasi alam ko hindi akin to, galing sa Diyos. Sabi niya, I come before you. Lumalapit ako sa iyo. Nakasunod, I humble myself to you. Lumalapit ako, nagbababa ako ng aking sarili sa harapan mo. And then sabi niya, minamahal ko, nakasunod, search my heart, my innermost Holy Spirit. Alam mo, pag ikaw sumaliksik ng puso mo, i-justify mo sin. Pero pag si Lord ang sumaliksik ng puso mo, sasabihin niya sa'yo, kasalanan po yan. Sabi niya, search my innermost Holy Spirit. Yung pinakabuod ng aking kalooban, siya sa atin mo. And then kasunod, forgive me, Lord, for all the things that I've done. Tapos may sinabi siya rito, sabi na gano'n, nakasunod, patawarin mo ko sa lahat. Cleanse your temple, Lord, this temple na dumihan ko. Ang daming sama ng loob, ang daming bitterness, ang daming resentment, ang daming lust, ang daming greed, ang daming marumi. Lord, cleanse this temple. Linisin mo itong templo na ito, Panginoon. Holy Spirit. And then kasunod, may your power and presence rest. Use me as you want me to be used by you. Gamitin mo ko sa parang nais mo kong gamitin. Pero ito'y sabi ng Lord sa atin, nakasunod, I surrender to you. Itong song na to galing po ito sa Diyos. Lord, I surrender to you. Nakasunod. Next line. Holy Spirit, I surrender. Nakasunod, I surrender to you. Ito po ay song na binigay ni Holy Spirit para sa atin. Ngayon ko lang ito naiintindihan. Para sa amin pala talaga to, Lord. Ito yung desire ng Lord sa mga puso natin. Tayo po itatayo, mga minamahal ko. Tatayo po tayo. Pwede po bang awitin natin tong song na ito?